Tay, ang isa ko pong anak, si Dr. Annalyn Santos. Apo? Si Annalyn, ang anak sa labas ng daddy mo. No, it can't be. Zoe, anak, it's true. Si Annalyn, ang anak ng daddy mo. Alam ba ni Annalyn? Yes. Nagkausap kayo ni Zoe? Sinabi mo ba sa kanya ang totoo? I had no choice. You always have a choice. So, we will never be sisters! Zoe, bakit magalit na galit ka sa akin? Kasi anak ka sa labas ng daddy ko! Pero hindi ko naman ginusto yun ah! Hindi mo din naman ginusto yun! No, as long as I deny it, it will never be the truth! Ako na ang may-ari ng ospital na ito. Ako ang nakabili ng shares mo. Surprise! Bukod kay Dr. Zoe Tanyag, meron pa akong isang anak. Tulad ni Zoe, isa rin siyang doktor dito sa Apex. Apex, I would like you to meet my other daughter, Dr. Annalyn Santos. I'm sorry, ladies and gentlemen. Pasensya na po. He was only joking. Mukhang nakainom po yung asawa ko. Moira, I am not drunk. And hindi ako nagbibiro. Anak ko si Annalyn at kapatid siya ni Zoe. Ikaw ang may kagagawa nito! Ikaw ang may kagagawa nito! Ipakana nito! Inudyok mo si Robert para aminin niya na si Annalyn ang anak niya! Sa tingin mo gagawin ko yun? Sa tingin mo, sang-ayon ako sa ginawa niya? Sinungaling ka! Matagal mo na itong pinaplano para sirain mo at agawin mo yung asawa ko! Moira, hanggang ngayon pa naman, yan pa rin ang iniisip mo, hindi ko inaagaw ang asawa mo. Pwede ba tumigil na kayo? Sinira niyong mag-ina ang pamilya ko. I'm going to have that Annalyn fired! At lahat kayo, banned sa hospital ko! Pati na rin yan tsahin mo! Tignan natin kung saan kayo pupulutin when I am done with all of you! Hindi mo magagawa yan, Moira. Dahil ikaw ang sinisisante ko. You can't do that! May clause sa contract ko nung binili mo yung controlling shares ng Apex. Meron nga. Pero dapat, binasa mong mabuti yung kontrata bago mo pinirmahan. There is a moral clause in our contract. At sa mga pinagagawa mo at pinagsasabi mo, labag yan sa ating usapan. RJ, aren't you going to protect me sa tatay mo? Eh bakit kita ipagtatanggol? Eh ikaw nang gugulo. Zoe! 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 Zoe, mag-usap naman tayo! Wala na tayong dapat pag-usapan. Zoe naman, hindi pwedeng matapos tong gabi na to dahil hindi tayo nagkakaayos. Then pray
that this night will never end dahil hindi ako makikipagbati sa'yo. Be truthful to me. Kilala mo ba kung sinong anak niya sa labas? Hindi ko kilala. Apex, I would like you to meet my other daughter, Dr. Annalyn Santos. Bakit niya kailangan gawin yun? Bakit kailangan niya i-announce sa buong mundo na magkapatid kami ni Annalyn? Dahil hindi na tayo importante sa daddy mo. Noon pa man, mas gusto na niya si Lynette at si Annalyn kaysa totoong pamilya niya. Bakit si Annalyn pa? Alam mo, anak, I've been asking myself the same question. Ano bang nagawa kong kasalanan at nangyari sa atin to? Pero ngayon na nakikita ko nasasaktan ka, iniisip ko sana ako na lang. I hate Dad. I hate Annalyn. I hate them all. Tama yan, anak. Maghalit ka. Pero kakampi mo. Sige po, next time ulit, hiram po ako. Good morning, Doktora. Good morning po. Yula, nakita mo na si Zoe? Wala. Hindi pa pumapasok simula nung dinner. Tagal na niya di pumapasok ah. Kamusta na kaya siya? Thank you, Joy, ha? Ang sweet mo naman. May dala ka pang food para kay Zoe. I'm just wondering, tita, kung ano nangyayari sa kanya. She's not picking up calls at hindi rin po siya pumapasok. Well, my daughter doesn't want to see anyone at the moment. Kahit ako. Mabuti nga nandito ka para sana may makausap siya today. Well, tita, there's one more reason kung bakit po ako nandito. Ano yun? This. Ano to? Mood stabilizers po, tita. Nakita ko sa locker ni Zoe. At wala pa pong bawas. This is bad, tita. Hindi po gagaling si Zoe kung hindi niya po maiinom yan. Kaya pala recently, she's been showing some manic depressive tendencies. My daughter is spiraling into depression. And all because of that Annalyn. Ano pong gagawin niyo, tita? Annalyn, Zoe, pwede ba tayo mag-usap? oo naman. Alam mo, tagal na kita gusto makausap eh. Zoe, sana maging okay na tayo. Sakay ka na. Judith, nasaan ang Ma'am Moira niyo? Sir, umalis po.
Si Zoe. Umalis din po. Dala po ang kotse niya. Excuse me po. Zoe, saan tayo pupunta? Uy, sarap. Wow! Okay to. Lynette, iharap mo sa akin yung anak mo. Wala si Annalyn dito. Anong wala? Kagagaling ko lang ng Apex at ang sabi, nakauwi na rin yung anak mo. Iharap mo sa akin si Annalyn. Ano bang kailangan mo sa anak ko? My daughter is suffering ng dahil dyan sa anak mo. Bakit? Yung anak ko, matagal na rin nagdurusa dahil dyan sa anak mo. Na hindi man lang niya makausap, hindi man lang niya mayakap yung kapatid niya dahil galit sa kanya si Zoe. At ikaw naman, ginagatungan mo pa. Zoe, sabi mo mag-uusap tayo. Saan mo ba ako dadalhin? Sa impyerno. Zoe! Zoe, dahan-dahan lang. Ma-aksidente tayo! That's the point. Yung maaksidente tayo. Tignan natin kung sino ililigtas ni Daddy. Ikaw? O ako? Zoe, wag! Zoe, mag-usap naman tayo na maayos. Hindi sa ganitong paraan. Ma-aksidente tayo! Oo, sige! Nagdurusa yan ang anak mo. Bakit kay Annalyn mo sinisisi? Bakit hindi mo paintindi sa kanya yung sitwasyon? Tuturuan mo pa ako maging magulang? Eh, isa ka lang namang kabet? Hoy! Ako, kanina pa ako nagpipigil sa'yo, ah. Dahil dito ka sa pamamahay namin, nakakapagsalita ka ng ganyang katalas? Ah, ganon, ah? Ano ba? Ikaw matanda ka? Hindi ka na makakabalik sa Apex! Hoy! Huwag kang magsalita sa akin ng ganyan, nek-nek mo! Alam ng lahat dito na hindi na ikaw ang may-ari ng Apex. Dahil si Santi ka! Matanda ka! Ma'am! Ay! Maarte lang yan! Ma'am! Ma'am! Wala akong ginawa dyan, ha? Wala akong ginawa dyan! Ma'am! Baka umaarte nga! Hindi siya umaarte! Wala akong ginawa dyan! Chang! Nangyari na to dati! Nahimatay din siya nung nagalit siya sa akin. Kuha niyo ng tubig! Tubig! Dali na natin siya sa hospital, Michael! Kunin. Kunin mo yung kotse. Zoe! Zoe, alam kong hindi mo ka matatanggap. Pero hindi ko kukunin sa'yo yung daddy mo. Matagal mo na siyang inagaw sa akin. Pinakalala ka na nga niyang anak, di ba? Zoe, hindi ko naman alam na gagawin niya yun. Alam mo, just by looking at you makes me hate you even more. You are the living and breathing betrayal of my dad sa pamilya ko. Para kang tinik na hindi matanggal. Zoe, hindi ko naman ginasal na maging anak ako ng daddy mo. Zoe, dahan-dahan lang. Dapat kasi hindi ko na pumasok sa Apex. Pero ang kulit mo, masyado ka mapilit. Zoe, dahan-dahan lang. Please, ma-aksidente tayo. Zoe, ayoko pang mamatay. Gusto ko pang makita yung nanay ko. May pamilya pa tayong uuwian. Well, not me. They all hate me. Lalo na si Daddy. Zoe, hindi totoo yan. Walang makakapalit sa'yo sa puso ni Dr. Yan dahil anak ka niya. Si RJ. Sagutin mo na. Hello, Moira. Nasaan ka? Nasaan si Zoe? Bakit mo siya pinayagan na umalis na dala ang kotse? Did you know that she's taking medicines? RJ, si Lynette to. Lynette? RJ, si Ma'am Moira nahimatay. Dadali namin siya sa Apex. Magkita na lang tayo doon. Ha? Bakit hindi matay? Saka ako na lang ikakwento sa'yo. Sige na. Zoe, kahit kailan, hindi ako hinanap ng tatay mo. Baka lang alam mo. Tama na! Tumigil ka na! He doesn't love me! Zoe, hindi totoo yan. Mahal ka ng tatay mo. Kung gusto mo, ako lalayo kay Dr. Yang. Alam mo, Annalyn, kahit lumayo ka pa, hahabulin ka pa rin niya dahil ikaw ang gusto niya. Ikaw ang
ang gusto niya dahil ikaw ang perfect child for him. You're a genius! Habang ako, isang average girl lang trying to become a brilliant doctor. Zoe! Zoe! Zoe, tama na, please, Zoe! Zoe! Zoe, dadaan lang! Zoe! 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 Zoe, ano nangyayari? Zoe! Annalyn, Zoe! Ayaw huminto! Nawalan tayo ng preno! Annalyn! Zoe, one mo yan! Annalyn! Zoe, one mo yan! Napapagwa tayo! Annalyn! Annalyn! Tulong! Tulong! Alam mo, ay paano talaga yan si Moira, no? Susugod-sugod dun sa bahay natin, tapos biglang mahihimatay. Ending, tayo pa nagsugod sa kanya sa ospital. Abala. Diyosa, yung bibig mo. Lynette, anong nangyayari kay Moira? Bakit kayo ang nagdala sa kanya dito? Kasi yung asawa mo, sinugod na naman si Lynette sa bahay. Alam mo naman to si Chang Susan, hindi yan magpapatalo. Yun, nagrambulan silang dalawa. Bigla siyang nahimatay. Kaya, sinugod namin siya dito. Magandang araw po. Dr. Nyag, we checked Ma'am Moira and she experienced vasovagal syncope. Doc, ano yun? Chang, dahil po sa matinding stress at heightened emotions, kaya po nahimatay si Ma'am Moira. Hello, Zoe. Ano? Si Annalyn? Annalyn! 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 Tita Lynette! Gusto ko makita yung anak ko! Annalyn! Annalyn na lang po. Kaya na po namin. Gusto ko makita yung anak ko. Kaya na po namin. Gusto ko na makita yung anak ko kahit saan. Wala lang po. Kami na po bahala. Ano nangyari kay Annalyn? Anong ginawa mo sa anak ko? Lynette, please. Magsalita ka! Anong ginawa mo kay Annalyn? Salita ka! Anong ginawa mo sa anak ko? Ano? Pinagkukusa? Lynette! Pinagkukusa ko sa mamatay ang anak ko? Ano? Magsalita ka! Lynette, please! Huwag mo saktan si Zoe. Hindi na sinadya yung nangyari. Hindi yan sila dyan! Bakit nakita mo yung kalagayan ng anak ko? Sabihin mo sa akin, anong ginawa mo sa anak ko? Sinakay ko lang naman po na para po makapag-usap po kami. Sinakay? Sinakay? Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Nakita ko ba yung itsura ng anak ko? Ano sasabihin mo sa akin? Ano sasabihin mo sa lakay? Nawala po na break yung sasakyan ko. Sorry po. Sorry po talaga. Baka walang hiya mo talaga! Lynette! Instead of mag-away tayo, i-secure muna natin si Annalyn. Alam kong galit ka sa anak ko. Pero Zoe, sumusobra ka na. Sumusobra ka na. Buhay ng anak ko ang nakataya dito. Pag may nangyaring masama kay Annalyn, pumunta ka sa akin. Pumunta ka sa akin!
ano na yung mga na-administer niyong gamot? Okay. I-check mo na lang, ha? Mamaya balikan niyo si Ma'am Moira dito para. Okay. Anong nangyari? Ma'am Moira, mabuti po gising na kayo. Anong nangyari? Bakit ako nandito? Huli kong alaala, nandun ako sa bahay ni na Lynette. Sila Tita Lynette din po ang nagdala sa inyo dito sa ospital. Pinagtulungan kasi nila ako eh. Asan sila? Nandun po sila ngayon sa room ni Annalyn. Naka-confine din po kasi siya dito eh. Salamat naman at magiging mabuti na si Annalyn. Pero di ba hindi naman siya nabalian ng mga buto? Sabi ng doktor, nabugbog lang daw yung katawan niya. Tsaka, nagkaroon lang ng konting sugat. Mabuti na lang, gato lang yung nangyari kay Annalyn. Kasi kung hindi ko alam kung anong pwede kong gawin kay Zoe. Importante, Lynette. Okay na si Annalyn. Nakaka-recover na siya. Nasaan ba yung Zoe na yan? Nakausap ko yung driver na nakabangga sa kanila eh. Humaharurot daw ng patakbo yung si Zoe. Sinasabi ko na nga ba eh. Gusto talaga niyang patayin yung anak ko. Sabi ko na nga ba sinasadya niyang lahat? Aba, nandito pala kayong lahat? Ma'am Moira, salamat naman. Nagkaroon na po kayo ng malay. Anong salamat? Akala ko nga sinundunan ni Kamatayan yan eh. Malamang sinundungan ni Kamatayan na takot din sa kanya. Tumahimik nga kayong lahat? Magaling na nga. Alam mo, ikaw pasalamat ka nga sa amin at sinugod ka pa namin dito dahil kung hindi, baka ikaw talaga tigo ka na. Sana nga pinatay niyo na lang ako. Dahil ngayon, sisiguraduhin ko na makukulong kayong lahat. Lalo na ikaw matanda ka. At ikaw, Lynette. Sandali. Bakit mo kami pakukulong? Sa anong dahilan? Baka nakakalimutan nyo. Ikaw ang sumugod sa bahay namin. Ikaw ang unang nanakit. I have lawyers to prove otherwise. Ipakukulong ko kayong lahat. Gusto mo talaga ng round 2 at teka nga. Magkita na lang tayo sa korte. Eh di magdemanda ka. Eh di demanda ko din si Zoe. On what grounds? Bullying? You can't file a complaint out of thin air. Oo nga pala. Nawalan nga pala kayo ng malay, kaya hindi nyo alam kung anong mga nangyari. Sasabihin ko sa inyo, muntik nang patayin ng anak mo ang anak ko, kaya sisiguraduhin kong mabubulok yung anak mo sa kulungan. Ano po kasalanan mo lahat ng to eh? Kasalanan mo! Zoe, hindi ko hinihingi sa'yo na mag-sorry ka. Hindi ko hinihingi sa'yo na tanggapin mo si Annalyn bilang kapatid mo. Ang tanging hinihiling ko lang sa'yo, respetuhin mo siya bilang isang tao. Hindi ka pwede dito dahil banned ka na dito. Why am I banned? Hindi ko gusto yung pagmumukha mo. Sumasama ang pakiramdam ko pag nakikita kita. Lynette, nakikiusap ko. Huwag mo sampahan ng kaso si Zoe. Nagsisisi naman siya. Magsisi siya sa kulungan.